kayo niloko ng kung sino man yan. Banggitin nyo na rin kung sino yan. At pwede rin kayong manawagan. Pakidetalyo nyo po kung paano kayo niloko. Okay po. So, napakaingat ko pong tao. Kaya lang po, pinakitaan po kami dito na billion-billion na laman ng cryptocurrency. Nagtatrade naman po ako sa cryptocurrency. Tapos, like this, 1.6 billion na laman ng cryptocurrency ng company nila. Pero hindi ka na bago. Dati ka na nag-invest din yan. Hindi po ako nag-invest. First, nagtatrade po ako sa sarili ko ng crypto. alam mo naman yan. Opo. Kumbaga, alam mo yung ins and outs. Diba? Opo. Okay, sige. Paano? So, napaniwala po kasi pinakitaan po nila kami ng billion-billion na laman ng crypto wallet nila. So, syempre, pag nakakita ka ng gano'n, ibig sabihin may pambayad sa'yo. Ano ba yun? Kung ipapakita gano'n sa cellular ba yun? Opo, yung ganito ho, yung application ng crypto. Ay, paano kung gawa-gawa lang yan? Naniwala ka? Ano ho, gumagalaw yung application eh. Namumove nila. Kumbaga parang pag nag-Binance ka, for example, na up and down. So, makikita mo. Tapos binigay din nila yung crypto wallet address. There's an application na matatrack mo rin yung... Pero intindido mo. You know how to find a way kung totoo o hindi or kung maluloko o hindi. Pero ito... Magaling. Naloko ka. Tama po. Kasi ikasampung kumpanya na po nila na nag-build to, sir. Sino kaya yan? Ang galing naman. Para naman malaman po ng ating mga kababayan at para pangilagan, ma-forewarn ang ating kababayan, mga kababayan na huwag mag-invest sa nanloko sa'yo. So, sinerch po namin siya. Hindi po siya nagpakilala sa totoong pangalan. Ang pakilala lang niya po is siya si Tofi Lee. Ano yun? Naka-shades pa? Opo. Shades ba yan o sinaraan lang? Ha? Tinakpan. Dapat yan, hindi na tinatakpan. Ayun. Sige. Bali po, noong nag-search po ako sa Facebook tungkol sa mga scam, nakita ko po yung vlog ni Shemni. Siya po lagi yung laman. Kasi paulit-ulit na siya, wala pang nakakadakip dito. Tapos yun nga, pinapakita niya yung sobrang dami niyang pera, kotse, kaya ang daming nasisilaw talaga sa kanya. Ito po yung mga pictures niya, ang dami niyang pera. Tapos from head to foot, naka-LV siya, pati mga anak niya. Hindi naman, totoo naman yon. Marami po siyang na-scam eh. Yes. Billion na nga, sabi mo ma'am, di ba? Ilan yung crypto Ipakita mo ma'am para mangiikwan. Makita ng ating mga kababayan para alam nila kung paano iiwasan. Kasi mahilig po siyang humarap sa tao. Magaling magsalita eh. Parang magkaiba naman yung mukha doon sa isa. Opo, nakasombrero po siya dito. Hindi, parang makinis siya doon eh. Photoshop lang. Ayun ho. Siguro, filter. Anong? Christopher Di Maguila po. Ang tunay na pangalan o Tama alias? Po. Ang alias niya po ay Tofi Lee. Tofi Lee. Pero ang totoong pangalan niya po ay Christopher Di Maguila. Nag-search ka na kung may ganyan na... Tama po. Kaya lang kahapon po binlock niya. So, taga saan naman itong si Christopher Di Maguila? Based from our research, nasa may highland po ng Santa Cruz, Laguna po siya. Barangay Duhat po siya ngayon. Barangay Duhat. Napuntahan niyo ba yung bahay niya doon? Di pa? Hindi pa ho kasi nag-asik-aso po kami ng complaint. Sige, Action Center, pakiusapan natin yung hepe ng Santa Cruz, Laguna para puntahan. Alam niyo po yung exact address, ma'am? Alam ko itsura ng bahay. Opo. Barangay Duhat po yung... Opo, para ibigay niyo lang po para may... para mapapuntahan din natin sa ating mga kapulisan sa grounds mismo. Pero nandito po ang ating resource person na si Staff Sergeant Lauren Gilin De Leon, ang Chief Clerk ng Southern District Anti-Cybercrime Response Team na siyang tutulong po sa inyo. Thank you, sir. Okay? Palagay mo, magkano na ang kwan? May mga kasama ka ba, ma'am, na complainant? Opo, natatakot sila kasi nagsasabi sila na may general siyang dito. Nandun po siya sa admin, yung general. Huwag po silang matatakot. Okay? Kahit sino pong konsyupilato yan, ay hindi po yan tatantanan ng sumbong nyo aksyon agad. Ha? Wala pong sino-sino ang programang sumbong nyo aksyon agad. 6 po sila na nagpoponsi ho. Sino raw yung general na ginagamit? Anong pangalan? Hindi niya po binigay pangalan, tapos meron siyang kasama lagi sa meeting na Colonel Bernie. Kaya natatakot yung mga tao sa... Maraming Bernie.
Di ba? O may picture dito yung sabi niyo kamukha nung General Sige nga ma'am, General. pati nga yung picture ng general na yan. Hindi, baka ginamit yung picture. Oo. Na-misplace ko na, sir. Sorry. Okay, di bale. Pakinggan natin ang ating resource person, ma'am, from Anti-Cybercrime Unit natin. Ito pala, So, si yan, Colonel maliit, Benny. maliit yan, ma'am. Hindi na makikita yan. Anyway, ma'am, maghanap po tayo ng mas malaking picture para madali po tayong matulungan ng ating cybercrime expert. Master Sergeant De Leon, magandang tanghali sa iyo. Hello? Sir, magandang tanghali po sa inyo at ganoon din po kay Ma'am Melissa. Sige. Una po sa lahat, nais ko po muna kayong payuhan kung ano po ba yung mga dapat yung gawin bago kayo pumasok sa mga ganyang klaseng transaksyon, lalo't involved yung mga pera, no? Una, ang gawin natin, dahil sa pera yan, maliit o malaki, mag-imbestiga muna tayo. Tignan muna natin kung ito bang taong katransaksyon natin ay credible o kumbaga meron siyang kredibilidad na magkaroon ng ganong klaseng pera o may lihitin mo ba yung kanyang transaksyon o pakipag-transaksyon sa inyo. Pangalawa, tignan nyo kung ito bang kanyang online account ay legit, no? Maobserba naman natin yan eh. Pangatlo, i-research natin kung meron na po ba mga reklamo online katulad na lang po ng mga sa pagre-research natin, may kita natin dyan na may mga previous posts about dun sa tao na yon, sa pangalan na yon, o sa account, financial institution account na ginamit na meron na ba siya mga previous report na ito ay scam o merong fraudulent transaction na ginawa, no? But bali po, base sa inyong impormasyon na ibinahagi dito sa ating tanggapan sa action agad, may posibilidad po na ito po ay merong paglabag, kriminal na paglabag, at ito po ay maaari pumasok sa Article 315, swindling estafa under the revised penal code. Ngayon po, since kayo po ay nandito na aming tutulungan, mangyari lamang po na pag kayo pumunta dito sa aming opisina sa Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City, Southern Police District, Anti-Cybercrime Team, kayo po ay magdala ng mga dokumento tulad na lamang po ng mga screen captured ng mga transaction, ng mga conversation at anong pa man pong bagay para doon po tayo magbase kung ano po ba yung maaari pa natin maidagdag na krimen para sa paghabla dito sa taong to. Pero sa tingin ko po, itong mga larawan, mga detalye at impormasyon na ibinigay sa inyo, may posibilidad po na ito po'y peke, no? Kaya po, titingnan natin kung ano po ang magagawa natin. Agad, actionan po natin yan. Tutulungan po namin kayo. Mangyari lamang po na kayo'y pumunta dito sa aming tanggapan upang matulungan po kayo ng ating mga investigador. Chip, saan banda yung opisina nyo ngayon para pwede ka bang pumunta doon ngayon, ma'am? Saan banda yan? Sir, matatagpuan po ang aming opisina sa loob po ng Southern Police District dito po sa Lawton Fort Avenue, Bonifacio. Fort Bonifacio, Taguig City. Ma'am, pwede ka bang pumunta ngayon para ma-actionan? Isama mo na rin yung mga ibang complainant. Yes, sir. At meron akong ipapagawa sa iyo, Sarge De Leon. Kasi yung Yes, sir. Colonel Bernie na to, kanino ko pa to tinititigan eh. Yung Colonel Bernie kasi gwapo eh. Kamukha ng ating Chief PNP. Ha? Kaya may nagsabi doon, ginagamit yung picture ni Chief PNP. Pero hindi, mas gwapo yung Chief PNP natin. Kaya siguro natatakot yung mga kasama namin. Kasi Kaya ito, pakicheck nyo ito kung hindi klaro eh. So sa ating pong mga kababayan, wag po kayong maniniwala. Pag nakita nyo yung mukha na to, ito, gwapo na to, si Chief PNP po namin ito. Di ba? I-research yung mabuti at hindi gagawa ng ganyan ang aming hepe. Okay? So, nung unang tingin ko, kamukha ni General Marbil. Ginamit pa, di ba? Ngayon, may nag-feedback sa akin na, sir, di ba, mukha ni Chief PNP, pero tingnan muna natin mabuti. Pero para ma-warningan lang ang ating mga kababayan. Di ba? Imagine, ang lakas ng loob, gagamitin pa yung mukha, at tapos gagamit pa ng pangalan na General. Diba? So, mag-ingat po tayo sa ating mga kababayan. Lalo na kung sa Facebook lang, online lang,
Huwag pong mabilis yung kamay natin sa pagpindot kaagad, di ba? Ang bilis ng mga kamay natin eh. Pag-aralan natin, huwag po tayo magtiwala. Yun na nga lang nakakausap natin in person, personal, ay naluloko na tayo. Much more yung online, di ba? Pero maganda dito, Ma'am Melissa, ay alam nyo na-unmask nyo kung sino talaga siya. Which is, anong pangalan niya? Pangalan? Anim po sila eh. Christopher Di Maguila, Janet Ocampo, kilalang swindler din po. Okay. Itong si Jamila Navahas or Jerry Mar Navahas po. Tapos merong pastor pero lagi ako minumura. Pastor pa? Lagi daw po siya nandito sa kulungan. Bumibisita sa mga bilibid. Jessil Barilla, Jamil Algarate. Para po silang gumawa ng drama. Sana ma'am, totoong mga tao yan na hindi fictitious. Alam mo ma'am, yung mga scammer, gumagawa talaga ng script yan. Meron yung ipopost, tapos meron nagko-comment doon na siya ay ganito, beneficiary ng magandang programa na yon or investment. Meron din uli, ayan, nakuha ko na yung pera, ipopost uli. Mga ganun ba? Ang galing diba? Po nila, sir. Ganun po talaga Big yun. Bonto. First time kong sumali sa ganito, pero magsi-50 na ho ako, nadali pa ako. Meron dito. Magkano ma'am? 200 plus po. 200 plus million? 1,000. Akala ko million na eh. Kasi billion yung pinag-uusapan mo kanina eh. Marami, sir. Marami. Ng Anyway, ma'am, manawagan ka ngayon at saka mga kapwa mo ni Loko. Dahil para magkita-kita po kayo sa Southern Police District. Ayun po. Meron kaming group chat. Nagre-reach out na si Shemni, yung vlogger, dahil hindi niya tinatantanan rin tong si Tofi. Mag-join po tayo kasi syndicated estafa kasi alam nila paano tayo maka-capture eh. Sige po. Meron ka pang gustong sabihin, ma'am? Salamat po. Tanungin natin, sir, yung ating resource person, baka kung may previous case na rin tong nirereklamo na to. Sergeant, Kung familiar siya. kung familiar kayo kasi may mukha kanina. Sergeant De Leon? Sir, sa ngayon po, hindi ko po masabi kung ano, pero titignan po natin dito sa data natin kung meron na pong previous na nag-complain na nakaparehas ng pangalan na to. Okay. So sa ngayon po, mangyari lamang po na isama nyo rin po yung mga kapwa nyo na biktima para maimbestigahan po natin agad. Grabe ngayon sa mga scam online, ma'am. Kaya mag-ingat po tayo. Opo. Paulit-ulit po every time na may quota daw na 30 million ito. Papalitan lang yung pangalan ng company. Kaya nga, expose natin mukha. At paulit-ulit din po na maraming nabibiktima. Walang kasawa-sawa na nagpapabiktima yung ating mga kababayan. Pero hindi po kami magsasawa. Na paulit-ulit din po kami magre-remind sa inyo, di ba? Hindi po kami magsasawa. Kaya ugaliin niyo po na manood ng sumbong nyo, action agad, para hindi po kayo maging next victim, di ba? Kung hindi ko po kayo manonood ng sumbong nyo, action agad, malamang-lamang, kayo po ang next victim ng mga mapaglinlang, mga magagaling, at expert scammer, di ba ma'am? Si ma'am nga into this business na naloko pa siya, nainganyo. Ano bang feeling mo, ma'am? Ano ba talaga? Naniniwala ka kaagad? Hindi ho, nag-research po ako kasi may company pa yan, name. Oo. Nag-research sabi ko lang doon napansin ko lang, sabi kasi nila nasa UK daw yung company. Tapos, nung nag-search ako kung anong requirement for an investment, kulang sila ng FCA na license, sabi, nung research ko, baka hindi totoo. Tapos nung tinanong ko, sabi, baka dahil bagong company lang. Yung pala, lagi silang may bagong company. Lagi, nagbabago-bagong anyo. Oo. At nagbabago-bagong anyo, pero parehas ang modus operandi. Kaya, anyway ma'am, maraming salamat sa tiwala mo sa sumbong nyo. Naghihintay na po ang ating resource person na si Sergeant De Leon, dyan po sa Port Bonifacio sa Southern Police District. Para tugunan at aksyonan ang sumbong ng mga kasamahan mo rin na nabiktima. So, mag-ingat po muli tayo, mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga ating mga overseas Filipino workers, ang ating mga global frontliners na nasa iba't ibang countries na vulnerable din kasi they don't have a way or means to double check or to do due diligence. Si ma'am nga
napakataas na ng kanyang kaalaman tungkol sa online transaction ay nabiktima pa. Much more yung mga busy na mga domestic helpers natin, na mga OFW natin, na wala nang chance na mag-research, di ba? Click ka agad, o di biktima. Paulit-ulit po yon, mga mahal naming kababayan. So, wag po tayong kaagad-agad na mabilis na pumindot sa ating cellular or mga computers, di ba? Ating pinapaalala, sir, pagka yung number one red flag, pag too good to be true. Probably not true. Not true. Tama, ma'am? Ikaw, ma'am, may gusto kang mensahe? Nakakaiyak ko kasi syempre, pinagpaguro mo yung pera. Exactly. Wala kang bisyo, ang simple ng buhay mo, tipid na tipid ka, tapos wawaldasin lang nila ng ganun yung pera. Tipid na tipid ka, tapos bibiktimahin ka lang ng mga mapaglinlang. Ma'am, paano Tama. na yung mga OFW natin? Yun Diba? po yung target nila. Ang dami nilang Target. pictures na they go from country to country para kunin yung mga OFW. Kaya nga po, ang gagawin po namin talaga mula next week ay magkakaroon po kami ng massive engagement sa ating mga global frontliners na OFW para hindi po sila mabiktima. Iikutan po natin ang buong Middle East, ang buong Europa, para kaya ito, nananawagan po ako sa ating mga OFW, global frontliners na leaders, inform your members na dumalo po sa ating promotional tour and launching ng Sumbong Nyo Action Agad. Okay? Di ba? Maraming salamat Salamat po. po, sir. Okay. Medyo nakaka-stress kasi lagi na lang may ganito na nabibiktima ng ating mga kababayan. Kuyang Adonis at Kuyang Marvin. Yes, Eto ito pa. po yun. Pa-stress ka dito, Kuya Marvin. Ikaw mga Sir. kakwan.